1, 2, 3, begin. I declare I am special and extraordinary. I am not average. I have been custom made. I am one of a kind. I am God's masterpiece, His most prized possession. I fear not, knowing that I am the child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. I declare I will put action behind my faith. I will demonstrate my faith by taking bold steps to move toward what God has put in my heart. I believe that 2025 is my year of unstoppable, rapid growth. These are all my declarations in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. You may now be seated. Yan, so purihin ang Diyos. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo na ng January, and I believe na nagsisimula na si Lord. Sabi mo sa katabi mo, nagsisimula na si Lord. Grabe ha, unstoppable, rapid growth. Praise God. So sino dito ang nararamdaman mo, palago ka na ng palago? Can I hear an amen? Sino dito nararamdaman mo, grabe yung ano mo, yung career mo pa-advance na ng pa-advance? Can I hear an amen? Oo nga naman. Grabe naman. Ba't ko nga naman nakalimutan yung... Hindi, bumubuelo pa lang naman ako di ba? Sisimula pa lang naman ako, nag-i-introduce pa lang naman ako. Tawagin natin ang maglo-look for 18. Kaya naman pala si JC nakaganon sa akin kanina. Sabi siguro, bakit nawalan ako ng part? Pinag-pray ako kanina, ba't di ako nakapag-minister? Ayan, so sige, tayo muna ay magsitayo. Okay, go JC. Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Let us put on the full armor of God, helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, sandals of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God. Thank you, JC. Ayan, makakaupo na talaga kayo. Ayan, so God is good all the time. Amen. Wow. So as I was saying a while ago, nandito na tayo ngayon sa ating unstoppable rapid growth at nag-introduction na tayo at patuloy na nag-i-introduction. And I believe that we are all ready, we are all prepared to receive the unstoppable rapid growth. Amen? Pag sinabi natin unstoppable rapid growth, it doesn't, it is not boxed, okay, or it's not limited to the church, it's not limited to us, but it is, it compromises everything, okay? So, ibig sabihin, kung ikaw ay Christ the Rock, sino dito ang Christ the Rock? Sino ito ang mga nagsusupport sa Christ the Rock? O, yung mga nasa online, say amen. Ayan, di ba? If you
have been divine connection or connected to Christ the Rock, God has given us the vision that this year, 2025, will be our unstoppable rapid growth in every areas of our life. Kaya ako, alam ko, nararamdaman na natin yan unti-unti. Can I hear an amen? Di ba? Nararamdaman na natin yan na palusong ng palusong. Hallelujah. Paangat ng paangat. Padami ng padami. Amen? Can I hear an amen? O kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, okay lang yan. Sige, sabi mo sa kanya, kung ano man ang pinagdadaanan mo, okay lang yan. Sabi mo sa kanya, paparating ang biyaya, paparating ang pag-usad, sige, paparating ang pag-unlad, paparating ang kalakasan, paparating ang tagumpay, sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen! 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 God is good. Ni-receive din natin ang salita ng Diyos as a church in the book of Genesis chapter 22 verses 17 and 18. Ang sabi dyan, I will bless you, grabe, with incredible blessing. Say it with me, incredible. Yan. Alam nyo, pag sinabi mo lang, I will bless you. Okay na tayo doon, di ba? Pero hindi. I will bless you with incredible blessings. Hallelujah. And multiply. Say it with me, multiply. And multiply your descendants into countless thousands and millions, oh, like the stars above you in the sky, and like the seas along the seashores, the sands on the seashores. They will conquer their enemies, and your offspring will be a blessing to all the nations of the earth, all because you have obeyed me, declares the Lord. Grabe naman. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, grabe naman. O, sabi mo sa katabi mo, smile na. Paparating na siya. Nako, sa iba, tao talaga yun. Literally, tao talaga yun. Kung sino man siya, di ba? Praise the Lord. God is good. Unstoppable, rapid growth. Iba't marami na po tayong mga na-discuss or mga na-share, narinig, na topic about unstoppable, rapid growth. And even last night, nung nag-share si Brother Jaime, actually si Brother Jaime, nakailang revise na yung preaching na yan, ha? From full blast love, napunta na siya sa unstoppable rapid growth, di ba? Pero makikita nyo naman, di ba? Talagang power ang salita ng Diyos. But this time around, God is going to give us a very sweet message. Ayan, a very, very sweet message. This is unstoppable rapid growth, God's blessings. Wow, praise God. Sino dito ang gusto mo yung incredible blessings of the Lord? Ha? Di ba gusto natin yun? Pag sinabi incredible blessings of the Lord, parang nakakakilig naman, di ba? So, idepende kung ano ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung iba sa inyo, yung love life nyo magfo-flourish this year, di ba? Yung iba sa inyo, talaga naman, yung inyong relationship sa inyong family. Praise God. Hallelujah. Yung iba sa inyo, abay talagang pagpapalain, ifo-flourish talaga ni Lord, incredible blessings on your finances. Praise the Lord. Yung iba magfo-flourish, incredible blessings in your health. Ay, amen. I receive it. Amen. Lahat tayo makakaranas niya. At anong sabi doon? Because you have, say it with me, obeyed me. Yan yung sabi kanina sa binasa natin, di ba? It will all happen. Pakibalik mo nga doon, Mona, ayan. Ang sabi dyan, it will happen. Ang sabi niya, your offspring, it will all happen all because you have obeyed me. Yan yung latter part na binasa natin. So, ibig sabihin, all of these incredible blessings, ang grabe talaga yung description, no? Yung how God describes it, di ba? Ang sabi dyan, incredible blessings, multiply our descendants, countless, hindi kayang bilangin, thousands and millions power. Amen? Grabe. Like the stars. Sino dito yung nakakatingin ka minsan sa stars paggabi, di ba? Yung suns in the seashores.
scissors, nako, grabe. Isang dakma mo nga lang na ganun, ang hirap ng bilangin. How much more yung sands in the scissors. Pero ang sabi dyan, it's all because you have obeyed me, ang sabi ng ating Panginoon. So ngayon pa lang, masarap na talagang mag-obey. Amen? Ang sarap ng sumunod. Can I hear an amen? Isa pa, masarap sumunod. Amen? Amen. Praise the Lord. Ayan. So, unwrappable, rapid growth, God's blessing, and we will receive it. Actually, we have received it. Pero patuloy na nagbubuhos ang ating Panginoon. Kaya dapat tayo patuloy na magre-receive. Amen? Ganun yun. Ang anointing nag-overflow, nag-overflow. Kaya dapat tayo receive ng receive. Because that anointing will overflow to other people through us. Amen? Sino ito yung gusto mo maging kasangkapan ka ng Diyos? Amen? Di ba tayo yon? Gusto mo ako yon? Di ba? Ako gusto ko yung maging kasangkapan ako ni Lord ng pagpapala sa ibang tao. Di ba? Emotional, physical. Di ba sabi ng Bible, PhD, when we preach the gospel, the people will come to know the Lord Jesus Christ. Magiging channel of blessings ka ng salvation ng mga tao sa paligid mo, ng mga mahal mo sa buhay. Minsan nga hindi mo mahal. Pero binibigyan ni Lord ng compassion. Minsan nga hindi mo kilala, sinesharan mo, di ba? Ako ang daming ganyan. Hindi ko kakilala, di ba? Pero nasesharan ko because of that overflowing love of God in my life. O hindi dito yung gusto mo ma-receive yung healing of the sick. Di ba yung every time you lay down your heads on people, naku, grabe nararanasan niya ang kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? And of course, deliverance to the captives. Amen? Lahat ng mga inaalihan ng mga demonyo, kinakasangkapan ng mga naalipin ng mga diablo, they will be set free in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi kasi ng Bible yan, no other name written under heaven. Amen? Only at the name of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, every knee, say it with me, every knee. Every knee shall bow in heaven and earth and under the earth, and every tongue shall declare that Jesus Christ is Lord. That is why there is freedom in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen? At gagamitin tayo ng Panginoon. Amen? So ito ulit yung gusto mong paggamit tayo kay Lord. Amen? Ako yon, Lord. Church yon. Christ the Rock yun, Lord. Use us for the glory of your name. So mga kapatid, ngayong umagang ito, this is a very sweet message. Kasi habang nagme-meditate ako ng Word of God, sabi ko, Lord, you are so sweet, di ba? Napaka-sweet ng ating Panginoon. There are ways that God will be teaching us today for us to receive that unstoppable, rapid growth, that God's blessings in our life. Handa ka na ba? Tanungin yung katabi mo, handa ka na ba? Oh, handa na daw ba? Tumangunga ba? Handa ka na ba? Sige, tanungin mo siya, handa ka na ba? Ayan. So tayo ngayon ay makikinig, okay, ng salita ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag muna akong istorbohin. Sabi mo sa kanya, makikinig ako. Lahat tayo makikinig tayo ng Word of God. There are ways to receive the unstoppable rapid growth, but God will be reminding us today 3 ways on how we will be able to receive that unstoppable, rapid growth, the God's blessing over our life. Siyempre, unang-una is we need to delight in the Lord. Pag sinabing mag-delight, dapat ang kasiyahan natin ay nasa presensya ng Diyos. Sino dito yung ang saya-saya mo, andito ka ngayon? Sino yung masaya ka? Di ba? Maaring pagpunta mo dito, umiiyak-iyak ka pa. Naku po, di ba? Pero pagdating mo dito, nakangiti ka na. Hallelujah. Amen? You delight in the presence of God. Sino dito yung ang bigat-bigat talaga ng pakiramdam mo, pero pag nandun ka na, nanalangin ka na, yumuko ka na, talagang mapapahaleluya ka na lang, mapapangiti ka na lang, di ba? At damang-dama mo yung kaligayahan because our delight is in the Lord. Sino dito yung ano ka, yung presence ni Lord, gustong-gusto mong makuha, gustong-gusto mong maranasan, gustong-gusto mong maramdaman. Sino dito yung ganon? Minsan kasi, masyado tayo nagiging over-familiar
sa presence ni Lord. Minsan, parang, okay, laging nandyan. Minsan, nagiging routinary na lang ang presence ni Lord. Yung baka Sunday ngayon, pupunta ako sa church. Uupo ako, makikinig ako, mag-worship ako. Mamaya kakain kami, mamaya uuwi ako. Di ba? Pero hindi ganon. Ang sabi ng psalmist sa Psalm 84 verses 1 and 2, how lovely is your dwelling place, O Lord Almighty. My soul yearns, even faints for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Hallelujah. Amen. Yung bang kapag ando ng presensya ng Diyos, andun yung ating dwelling place, the presence of our Almighty God. Andun yung kasiyahan. Hindi ko malaman, but no sufficient or enough words to say, di ba? I love your presence, God. Yung presensya ng Diyos talagang kukuhanin mo. Talagang, di ba kanina may nag-worship tayo, may mga naiiyak, di ba? Ano ba yung iyak na yun? Iyak na malungkot, dalamhati, o iyak na ang saya naman, kasi dama ko, andito si Lord, di ba? Andito si Lord, Yung iba sa inyo, alam mo, naramdaman mo, niyakap ka pa ni Lord. Hallelujah. Amen. Kino-comfort ka ni Lord. Hallelujah. Di ba? Yun yung presence ni God. And alam nyo, walang makakapalit doon sa presence na yun. Wala, It is our intimate time with God. And we need to delight in those times, Ano yan? Kahit nga nasaan ka, nasa church ka, nasa bahay ka, o nasaan ka man. Lalo na pag nasa church ka, kasi nasa church building tayo, kasi kasama natin yung mga kapatiran natin sa Panginoon, and we are singing the same song, we are worshiping the same God. Hallelujah. At pag nag-ascend yung presence ni Lord, nako talaga naman. Sabihin natin lahat, praise the Lord. Praise God. Amen. Sabi ng psalmist sa 84, verses 3 to 4, even the sparrow has found a home and a swallow a nest for herself where she may have her young. A place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God. Blessed are those who dwell in the house. They are ever praising you. That's how the psalmist describes the presence of God. A place, a safe place. So a place where he can, or where she can lay her young. Alam nyo, siguro sa mga kalalakihan, hindi nyo ito masyado na-appreciate, Pero alam nyo, sa mga kababaihan, yun yung safest place. Yung safest place na aalagaan mo, aarugain mo ang iyong mga anak. Di ba? Sino dito yung mga mothers? Sa bakit kahit parents, basta parents, di ba? Ako pag pumupunta ako sa bahay namin, tapos nakikita ko yung bahay namin, wala na siyang tulo. Hallelujah. Amen. Tapos pag tinitignan ko yung bahay namin, may kuryente, may tubig. Tapos pag tinitignan ko yung bahay namin, ay may pader. Tapos pag tinitignan ko yung bahay namin, sabi ko, Lord, grabe. Alam nyo, ganun yun. Ganun yung, mas higit pa doon ang pakiramdam. Pag andun tayo sa presence ni Lord, we are at the safest place. We are at the safest place. Alam mo, kahit anong mangyayari, di ba? Magunaw man ang mundo, ano pa man ang mangyayari, magkaroon man dyan ng wildfire, magkaroon man dyan ng tsunami, o ano pa man, you are at the safest place because you delight in the presence of the Lord. Walang makapapalit niyan. The word yearn or longing is written again and again in the book of Psalm, longing for God. Ito yung strong determination to be with the presence of God. You want to experience unstoppable rapid growth, you need to yearn. Kailangan naisin mo. Kailangan hanapin mo. Kailangan hingiin mo ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Can I hear an amen? Kailangan may strong desire. Say it with me, strong desire. Kailangan may determination. Amen? Hindi ka papipigil. Hindi ka papipigilan ng traffic. Hindi ka papipigilan ng kawalan ng pamasahe. Hindi ka mapipigilan ng kahit ano paman. Kahit anong mangyayari. I will connect. I will be in the presence of God because I yearn and I long for the presence of God. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, O Sovereign Holy Spirit. In Psalm 84 verse 3, ang sabi dyan, even
Even the sparrow has found a home and a swallow nest for herself, where she may have her young, a place near your altar, O Lord Almighty, my King and my God. Praise the Lord. Diba yan yung sabi ng Psalm? Praise the Lord. So you know what? The psalmist longs to be close to God as these birds are is. In that place of intimacy and safety, and there is no safer place to be in the house of God, in the care of our Creator. Can I hear an amen? Can I hear an amen? The safest place is inside the presence of God. Ang dami ko nakikita sa mga reels ngayon, yung nakaraang sunog sa LA, na nasunog na daw yung mga paligid, pero yung bahay ng isang Kristiyano, di ba, naka-standstill siya. Tapos meron pa nga dong nag-record yung sa taas, sabi niya, pero syempre English, pati daw yung mga halaman sa paligid, hindi siya na-burn. No? Grabe, yun yung safest place. Amen? Saan man tayo papuntahin ng Diyos, di ba? Kahit sa lugar na may gera. Pero pag pinapapunta ka doon at andun ka sa presence ni Lord, that is your safest place. Ang sarap na nandun tayo sa safest place. Amen. Di ba? Amen. Ang hirap nung nakikipagpatintero ka o kaya umiiwas ka ng umiiwas kasi wala ka sa tamang lugar. Amen? Pero pag tayo ay nasa tamang lugar, anumang atake ng kaaway, andyan ang presensya ng Diyos, andyan ang pag-iingat ng ating Diyos. Amen. And God will take care of us. God will protect us. Hallelujah. Kumbaga bago ka magalaw, haharangan ka na ng mga anghel ng Diyos. Hallelujah. Poproteksyonan ka na ng mga anghel ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, O God. That's why we need to delight. Kailangan ang kasiyahan natin, di ba? Actually, masaya naman ang ino-offer ng mundong ito. Di ba? Masaya naman. Kakain ka ng masasarap na pagkain. Masaya yan. Pupunta ka sa lugar na magaganda. Di ba? Ay, maa-amaze ka. Nando ka sa malamig na lugar, naka-aircon ka. Masaya naman yan. At iba-iba pa mga lugar, di ba? Minsan nga, pupunta ka sa mall. Tapos lalo na pag nanood ka ng gusto mong artista, ganyan, manood ka ng movie niya. Ang saya-saya naman yan, maganda naman yan. Pero alam nyo ba, iba talaga yung nandoon ka sa presence ni Lord. Ay, mind you, kahit walang aircon, ang saya-saya mo nagpupuri sa Diyos. Amen? Kahit sa tingin nila hindi masarap yung pagkain na kinakain mo, pero ikaw galak na galak ka. Hallelujah. Amen? Bakit? Kasi andoon ang presence ni Lord. Amen? That's why blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. Amen? Dapat ever praising. Say it with me, ever praising. Come on once again, ever praising. Pag sabing ever-praising lahat, ano mang sitwasyon ng buhay mo, nagpupuri tayo. Amen? Kailangan, we need to practice that. Okay, church, we need to practice that. Whatever situations in our life, I will worship the Lord. Amen? Whatever circumstances of my family are in, I will ever praise the Lord because I dwell in the house of the Lord. Hallelujah. Amen? Maraming mga magbubulong sa'yo, maraming mga kung ano-ano pa mang mga negative news sa paligid. But come on, amen, I am safe, I am secured because I delight in the presence of the Lord. Hallelujah, amen? Kahit yung kunyari sa trabaho mo, di ba, parang nako, masasabi mo, bakit ba ito mga nakasama ko sa trabaho, di ba? Ay nako, niloob yan ng Diyos. Enjoy the presence of the Lord. Delight in the presence of the Lord. At saan ka man nandoon, maging pagpapala ka sa lugar na yon. Amen? Amen. Sabi mo, magiging pagpapala ako. Saan man ako dali ng Diyos. Sa anumang sitwasyon, magiging pagpapala ako. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Okay, praise God. So, ang magbibigay ng ngiti sa atin ay si Lord. Amen. So, minsan natanong mo, ba't masaya ka? Masaya ako di ba? Bakit? Kasama ko si Lord di ba? O minsan nga, naku, ito na lang ang pera ko, pero pag tinignan mo yung mukha, makangiti pa rin. Bakit? Masaya ako Bakit? Because my delight is in the Lord. Amen. Praise God. Yung iba nga may sakit. Di ba? Physical. Pero pag tinanan mo yung aura, nakangiti pa rin. Bakit?
My delight is in the presence of the Lord. All of these things are just temporary. Amen ba? Lahat naman ng mga papapangit na sitwasyon, na mga kung ano pa mang ugali ng mga tao, kapatid, temporary lang yan. Di ba? Lilipas din yan. Alam mo, malay mo sa isang linggo, sa isang buwan, di ba? Baka nga ngayong araw na ito, di ba? Magbago na rin sila. Pero hindi ka na bad mood, di ba? Hindi nawala yung joy of the Lord mo. Kasi nga, ang delight natin is in the presence of the Lord. Amen? O ako nga, minsan nakarinig ako ng bad news. Sabi ko, grabe naman bad news to, di ba? Pero mapapangiti na lang ako. I-recite mo na lang sa isip mo, di ba? Everything works out together for good for those who love and serve the Lord. Sabi mo sa Kanya, Lord, hindi ko pa man naiintindihan ang mga sitwasyon na ito, pero Ikaw, ang presensya mo, ang aking kagalakan. Hallelujah. Amen? Palaging nakangiti dahil ang kasiyahan natin ay ang Panginoon. Amen? Hindi lang yung delight, pero yung strength natin, yung kalakasan natin is in the Lord. Hallelujah. Amen? Amen. Ang kasiyahan natin, ang kagalakan natin ay ang Diyos. Ang kalakasan natin ay sa Diyos. Actually, pag mulat pa lang ng mata natin, Diyos na kagad ang nag-e-enable sa atin na makatayo, di ba? Kagabi nga, marami kaming ginawa maghapon. Saan ba kami nagpunta? Saan ba tayo nagpunta, Karina? Diyan, pumunta ka ng Vertis, nag-meeting, tapos pumunta kami dito, bago doon may pinuntahan pa kami, pumunta kami dito, nag-prayer night, after nag-prayer night, nag-banding-banding pa kami, ha? Kaya mga hindi umattend ng miracle night dyan, attend na kayo, makipanalangin, di ba? Pagdating ko sa bahay, edi syempre, may mga ginawa pa, ganon-ganon, so parang I feel so tired. My body, is so tired, was tired. Pero nasa isip ko, bukas Sunday naman, nasa isip ko. Hindi na muna ako magdo-dawn prayer bukas. Kasi Sunday naman, andito naman ako sa church. Yun na nasa isip ko. Pero 4:30 pa lang, ginising na ako ni Lord. Nung tinignan ko yung sarili ko, ang lakas ko na naman. Pagbangon ko, pagtingin ko si Bishop, nandun na, nakatayo na, nag-aayos na, malakas na naman. Amen? Because our strength is in the Lord. At nire-renew ni Lord yon araw-araw. Amen? Say amen. Sabi ng Psalm 84, ituloy natin, nasa verse 5 na tayo. Blessed are those whose strength is in you. You have set their hearts on pilgrimage. It's all about God. As they pass through the valley of Boca, they will make it a place of springs. The autumn rains also covers it with a pool. Tuloy na natin sa verse 7. Tuloy-tuloy lang yan, mga kapatid. They go from strength to strength till each appear before God in Zion. Hear my prayer, O Lord God Almighty. Listen to me, O God of Jacob. Amen? Praise God for His word. So makikita natin sa book of Psalm chapter 84, tinuturuan tayo ni Lord. Amen? Una, sa verses 1, 2, 3, pinapakita dyan, our delight is in the Lord. Amen? Andyan yung ating kasiyahan. Inabot yan hanggang verse 4. Ngayon, nasa verse 5 na tayo, nasa verse 6 na tayo. Hindi lang delight ang presence ni Lord, yan pa ang ating kalakasan, our strength. Sabihin mo sa katabi mo, our strength. Our strength. At alam nyo ba, pag nandun pa lang sa verse 1, 2, 3, and 4, you are delighting in the presence of the Lord, pine-prepare ka na ni Lord. Kasi yung strength mo, i-enable ka ni Lord to have a pilgrimage. Pag sinabing pilgrimage, you are dwelling more on godly things. Mas ang isip natin, ang ating mga pangunahing gawain ay naaayon na sa nais ng Diyos sa atin. Ina-align ni Lord, yung godly walk of our life. At bibigyan tayo ni Lord doon ng strength. Pag sinabing pilgrim, it is a desire to join the people of God, to be in the temple at all cost. Praise the Lord. Temple in the presence of God, sabi ni Leonard Ravenhill, an experience of God that costs nothing,
God does nothing is worth nothing. Totoo naman, di ba? Yun daw karanasan, an experience of God that costs nothing, does nothing, and worth nothing. Okay? Sabi naman ni King David, I will not present burnt offering that cost me nothing. Yan, di ba? So, ibig sabihin, kailangan nandoon lahat yung ating puso. Ibig sabihin, andun pag nag-offer ka kay Lord, it costs you something. Hindi yung hindi mo nararamdaman. Ayan, okay? And it is God who will give you the strength to do that. Amen? Sabi ng 84 verse 6, nasa verse 6 na tayo. When they pass through the valley of Baca. Okay? Ano ba tong Baca na to na sinasabi ng Bible? When we say Baca, it is identified with weeping, iyak, or a state of misery, kalungkutan. So, Baca is seen as a place of suffering or deep sorrow. Pero ang sabi ng Psalmist, kahit andun tayo sa place na yun, kahit andun daw tayo sa deep sorrow, kahit andun tayo sa deep misery, anong sabi dyan? I will be with you. I will strengthen you. Hallelujah. Amen? Sabihin natin, thank you, Lord. Once again, thank you, Lord. Makakapagpasalamat na ba tayo sa mga Baca of life? Sa mga Baca of situations in our life? Kanina nga nung tayo ay nagpe-prepare sa ating worship, nagkaroon tayo ng incubation, and then nasabi ko nga doon na ang lahat ng parte ng buhay natin, may tinuturo si Lord sa atin. And sometimes, situations may seem not so good, pero may ginagawa si Lord sa atin from deep within. Sa atin, sa sarili natin, may binabago ang ating Panginoong Jesus. Amen? The sovereign Holy Spirit, God is enabling us, strengthening us. Pinapalakas tayo. Yung pananampalataya natin, pinapatatag ka, kapatid. Hallelujah. Ano man ang sitwasyon mo ngayon, pinapatatag ka ng Diyos, kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, pinapatatag ka ni Lord. Pinapatatag tayo ni Lord, di ba? Pinapalakas ka niya. Yung pananampalataya mo sa Diyos, ang gusto ng Diyos, mas lumalim yan. Mas magtiwala ka kay Lord. Yan ang gusto ng Panginoon. Amen. Bakit? Ba't kailangan ka mas magtiwala? Bakit mas kailangan kang lumakas? Because unstoppable rapid growth is coming. Kailangan nakikita mo, grabe yung mangyayari sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Hindi mo pa yan nakikita ngayon, pero ipapakita sa iyo ni Lord, matindi ang gagawin ng Diyos sa buhay mo ngayong 2025. Hallelujah! Amen! Matindi ang gagawin ng Diyos sa atin, Christ the Rock family this 2025. And God is preparing us. God is molding us. Hallelujah. An ever-increasing faith in the Lord. Hallelujah. Because faith digs blessing out of hardship. Dinidig ni Lord yan, blessing yan out of hardship. Often we can grow in our faith and grow closer to God through difficulties. Kailan ka ba talaga lumalakas? Kita niyo yung mga athlete. Di ba nagtitraining sila? Kailan ba sila lumalakas? Di ba pag hirap na sila? Yung buhat sila ng buhat, di ba? Magkandapatid na yung litid nila dyan. Pero dun sila lumalakas. May nabasa nga akong article, habang nag-weights ka pala, napupunit-punit yung mga muscles, tapos nag-strengthen siya, lumalakas siya. Ganun pala yun. Kaya meron ako narinig, no pain, no gain. Pag nasa gym ka, no pain, no gain. Kaya mga tao doon, sigawan sila, hirap-hirap sila. Pinapahirapan nila yung sarili nila. Kasi alam nila, no pain, no gain. Di ba? Yung mga nagpa-practice, sa mga tumatakbo, di ba takbo ka na takbo? Bakit takbo sila ng takbo? Pwede naman pahinga na ng pahinga. Hindi, kasi may laban na pinaghahandaan. Hallelujah. At para ka manalo sa laban, kailangan nyo mas undergo the training. And it takes perseverance sa mga nag-aaral. Di ba? Lalo na pag matitindi, magbo-board exam ka. Anong ginagawa mo? Abay, di ba halos hindi ka na makatulog? Kakaaral ng kakaaral.
ng kakaaral. Bakit? No pain, no gain. Di ba? Yung na mga nag-let dyan, di ba? Yung mga nag-exam dyan, di ba? Minsan nga quiz lang eh, pinagpupuyatan mo, pinaghihirapan mo pa eh, di ba? Ganun yun. Kaya the more na nakakaranas tayo ng difficulties often, kadalasan, our faith grows. Hallelujah. We grow closer unto God. Eh syempre, wala ka ng choice. Di ba? Lalapit ka na kay Lord. Lord, anong gagawin ko? Naalala ko, meron kaming isang sitwasyon ng buhay namin ni Bishop. Ang tawag doon, dead end. Dead end. Pag sinabing dead end, kasi before kumakain kami ng rice, dead end, walang bigas. Dead end, walang ulam. Dead end, walang pera. Alam niyo yun? Yung wala. Yung ang mata ko umiikot na, baka may makita akong piso dito, baka may makita akong 10 piso, 20 pesos, nandun na kami sa point ng buhay namin na gano'n. Tapos talagang wala kaming magawa, yumuyuko na lang kami kay Lord, Lord, open doors! Talaga grabe, sabi, Lord, wala kaming magawa kasi masisipag kami, masisipag. Pero anong gagawin mo? Saan mo ilalagay yung kasipagan mo? Di ba? Anong avenue ng kasipagan mo? Lord, sabi na Lord, bigyan nyo kami, Lord, wisdom, anong gagawin namin? Talaga pray lang kami ng pray, talaga dead end ng buhay namin. Grabe talaga yung miracle ni Lord. Biglang may tumawag sa akin, kay Bishop pala, may tumawag, kerereng, di ba? Pagtawag mo naman ganon, hello, this is from Itbulaga. Sabi ko, Lord, ano na naman tong Itbulaga na to? Nakikisabay pa, di ba? Dead end na kami, may manloloko pa, may mangi-scam pa. Sabi, ba't may Itbulagang tatawag dyan? Yung pala, kinukuha si Bishop. Si Bishop kasi ay dating theater actor. At may pa-contest ang Itbulaga. Sasali sa tuwing aling-aling, parang ganun. At isa daw si Bishop sa sasali. So sabi niya, totoo kaya to? Baka, nako, sabi ko, hindi yan totoo, scam lang yan. Sabi niya gano'n. Tapos nung sinabi na, win or lose, may take away na 2,000. Akalain nyo, 2,000. Ang laki ng sa amin, that time, ang 2,000, napakalaki. Sabi ko, punta ka na. Manghinam tayong pamasahe, pumunta ka na. Pagdating doon, nag-text, hindi pa uso nun, chat text lang. Sabi niya, Ma, totoo, contestant ako sa Itbulaga. Sabi niya, gano'n. Talaga? Di ang saya-saya ko na, nag-pray na talaga ako, Lord, thank you. Kasi may 2,000 na kami. Yun ang nasa isip ko. May pangtawid na kami. Hindi nyo kasi alam. Kayo mga kabataan, hindi nyo alam yung mga tawid-tawid na ganyan, ha? Pero yung mga nanay, tatay, alam niyo yan, di ba? May pangtawid na kami, ganyan. Tapos alam nyo ba, ang contest, walang alam si Bishop. Kasi tungkol sa mga kanta, hindi mahilig si Bishop. Ang alam lang niya, puro praise and worship. Pero yung kanta sa mundo, hindi niya alam. Sabi niya, matalo na ako dito. Sigurado, 2,000 lang ang may uuwi ko. Kasi hindi niya alam eh. Alam mo, pagtungtong niya, umiikot siya, pagtungtong niya, nag-twing-a-ling-a-ling, bonus, pasok ka na. Sabi ka, natatawa ako. Asa TV kami, woo! Palakpakan kaming ganyan. Alam mo, in other words, nakauwi siya ng 15,000. Ay, grabe. Pag uwi niya, nakamotor kasi siya noon. Punta agad siya sa bahay. Sabi ng mga kasama, kasi mga barkada niya rin yung mga kakalaro niya doon, kasama niya sa theater. Pre, sabi nga na kasi mga mundo-mundo, pre, libre ka naman dyan. Gaganon. Sabi niya, hindi, iuwi ko to sa pamilya ko. Uwi ka agad si Bishop. Alam niyo, we just keep on praising and praising and praising and praising the Lord. And you know what? Ano mong ginawa namin doon? Grabe. Sabi, Lord, our strength is in you, Lord. Binubuksan namin ang langit ng pagpapala. Sumigaw na talaga kami. Lord, ayaw namin ng kahirapan. Tinatakwil namin ang kahirapan sa buhay namin. Layas. Ganyan talaga kami mag-pray. Tapos may tumawag na naman. This is from youth, anong pangalan nun? Youth for the World, parang something ganyan. Ganyan. Sabi ko, ano na naman to? Bakit kaya tayo nakilala ng youth? Youth for the Hope. Yan. Hope for the Youth, sorry. Hope for the Youth. Hope for the Youth. So sabi ko, bakit kaya nakuha? Nirefer daw kami ng aming kaibigan that we can do lectures regarding responsible parenting. Inoferan kami. Alam nyo, nung nakipag-meeting ako, ito na matindi mga kapatid. Di ba kanina, 15,000 yung blessing ni Lord. Ito, ino-offeran kami 1.5 contract. Sabi ko, Lord,
First time ko makakahawak ng 1 million, Lord. Totoo ba to? Grabe, alam nyo, it goes on and on. Na-deal namin yon. We conduct seminars, we conduct sa lahat ng mga bayan-bayan sa Quezon City. Turuan namin yung mga tao mag-conduct ng responsible parenting. Nung nakuha ko yung 1.5 million, nanginginig pa yung kamay ko. Kasi first time ko makahawak ng ganong cash. Sabi ko, Lord, totoo ka. Grabe, Lord. Kaya alam niyo, mag-pray na kayo nun, ha? Wawasakin niyo yung mga pintuan ng mga sarang pintuan, yung mga kahirapan na yan, itakwin niyo yan sa buhay niyo. Tapos hiningin niyo kay Lord, bless me. Kaya alam niyo, yung declaration natin ngayon, unstoppable rapid growth. Kung sa tingin mo, imposible kang pagpalain ng Diyos, sabi doon, million, posible yon. Sabihin mo sa katabi mo, posible, kapatid. And you know what? Ang dami ng blessing na pumasok. Grabe. Purihin ng Diyos. Nagkaroon kami ng wholesale grocery, nagkaroon kami ng computer shop, nagkaroon kami ng pharmacy. Ang lawak na. Tuwan-tuwa talaga kami. Until God called us dito sa kasulok-sulukan ng Ciudad Real. Nung kami ay tinawag naman ng Panginoon magpastor dito, ang sabi ni Lord, leave. Leave your comfort zone. May word sa amin si Lord. Asikasuhin nyo, ayusin nyo yung church, ayusin nyo yung my house, and then ako yung bahala sa house nyo. During that time, iniwanan namin lahat ng kabuhayan namin. Pag-iwan namin yung natitira namin pera, pinagpa-aircon namin ng church, dito sa Ciudad Real, yung natitira namin pera, pinatiles, nagkaroon ng contribution, pati sa mga chairs, ibinuhos namin ito. Naalala ko yung church board, sabi sa amin, Pastor, utang to ng church. Sabi ni Pastor, hindi ko papayagan magkaroon ng utang si Lord sa amin. Sabi namin ganun. Yaan ay seed namin sa church. And you know what? Then it continue on. Praise the Lord. Amen. Our strength is in the Lord. Amen? Our strength is in the Lord. Say amen. Kung ano man yung nakikita mong tingin sa'yo ng tao ngayon, kung may nagmamaliit man sa'yo, nako, naranasan ko yan. Kung may mga tao, kasi ang iba tend to judge, according to your situation at the moment, hayaan nyo lang sila. Hayaan nyo lang sila. That same person na nanlalait sa inyo, that same person ipapakita ng Diyos kung papaano kanya itatanghal. Itataas ka ng itataas ng Panginoon kasi ang sabi ng Lord, lahat daw, everyone who humbles down before the Lord, He will lift you up. Amen? Huwag ka lang titigil. Huwag ka lang umiyak ka na sa prayer, makipag-battle ka na sa prayer, lahat na kalabanin mo, ang diablo, ang kampo ng diablo, pero huwag kang titigil na manampalataya at sumunod sa ating Panginoon. Amen. God's people must expect to pass through the valley of Baca, to experience the challenges of life, to find a strength and a joy in God. They go from strength to strength. Hallelujah. Amen. Sabihin natin, Amen. Bakit kami ganito ni Pastor ngayon? Bakit kami nagkakaroon ng scholars? Kasi naranasan namin ang mga anak ko walang baon. Kaya kami nagpapabaon ngayon kasi naranasan namin paano pumapasok yung mga anak ko na naglalakad. Amen? Bakit ganito kami ka-compassion magpakain? Kasi naranasan namin hindi makakain. Amen. Bakit ganito kami nagmamahal kay Lord ngayon? Kasi naranasan namin at the very lowest point of our life, no one loves us except the Lord. Amen? Naranasan namin yung pagmamahal ng Diyos at nais namin yung pagmamahal ng yun ay maranasan din ng ibang tao sa pamamagitan ng aming buhay. Amen. Praise the Lord. And lastly, your trust must be in the Lord. Your delight must be in the Lord. Your strength must be in the Lord. And your trust must be in the Lord. Amen. Amen. Ang pagtitiwala natin dapat nasa Diyos lamang. Hallelujah. Nasa verse 9 na tayo, chapter 84, okay? Ang sabi dyan, look upon our shield, O God. Look with favor on your anointed one. Better is one day in the courts than 1,000. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of God than dwell in the tent of the wicked. Hallelujah. Amen? Dapat ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos.
Napakasarap at napakainam ng iilang minuto, ilang oras na nasa presence ni Lord kesa sa napakaraming oras na nasa kalayawan ng mundong ito. Amen. Punta na tayo sa verse 11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord bestows, I love this, favor and honor. No good thing He withhold from those who walk in blameless. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Praise God. Amen? Purihin ang Diyos. Palakpakan natin si Lord. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Alam nyo, wala sa atin ang magtatrust sa strangers. Amen? Wala naman. We can only really put our trust in people we know. Sa tao to, ha? The psalmist knows the character of God and therefore, he knows that he is trustworthy. Alam ng writer ng Book of Psalms, our God is trustworthy. Alam nyo, lahat ng nagtiwala sa Diyos ay hindi napahamak. Uulitin ko ulit ito, mga kapatid. Lahat ng nagtiwala sa Diyos ay kailanman hindi mapapahamak. Are you with me, church? Huwag ka magtiwala sa tao. People fail. Ha? Kahit yung iba nga gusto nilang ayaw nilang mag-fail. Yung ibang mga nangako sa atin, gusto nilang tupadin yung pangako nila, kaya lang wala silang kakayanang tupadin yung pangako nila. Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, He is able. Say it with me, He is able. Our God is able. Kaya lahat ng sinabi ng Diyos, mangyayari. Sabihin natin, mangyayari. Isa pa, mangyayari. Isa pa, mangyayari. Praise the Lord. Nasa verse 11 na tayo. Ang sabi ng verse 11, for the Lord God is a sun and a shield. Ang ating daw Diyos ay araw at panangga. What is a sun? You know what? The sun is the source of light. It is the source of heat. And it is the source of light. Siya ay ang pinagmula ng buhay, ng heat, ng light. That is how the psalmist described who our God is. He is our source of life. Praise the Lord. Amen? He is our shield. Pag sinabing shield, it is a tree that gives provision and protection. Sangga, proteksyon, pananggalang, iyan ang ating Diyos. Amen. Hindi lang siya nagbigay ng buhay, siya pang nagbigay ng proteksyon sa atin. Hallelujah. Sabihin nga natin, hallelujah. Verse 11. The Lord bestows. Are you ready for this, church? Matapos na ang Diyos ang ating sun and shield, He will give us. Anong sabi dito? He will bestows, He will grant, He will give favor and honor. Di ba nakakakilig? Di ba? Bibigyan daw tayo ng Diyos ng pabor at ng honor. At sabi dyan, no good thing. Sabi natin, no good thing. Grabe. Does He withheld? Wala daw magagandang bagay ang hindi niya, ang ipagkakait niya sa atin. Wala daw hindi magagandang bagay ang ipagkakait sa atin ng Diyos for those who walk blameless unto our God. Praise the Lord. Ibig sabihin, ibibigay ng Diyos sa atin ang favor, ang honor. Lumakad ka lang ng blameless in His sight. Mag-obey ka lang. Magtiwala ka lang. Hindi ka kasi makakasunod sa Diyos kung hindi ka lubusang nagtitiwala kay Lord. Alam nyo ba, madali magtiwala pag sigurista ka. Yung ibig sabihin, okay, alam, kahit sa mga investment, di ba, mag-invest ako dyan, pero sure ba yan? Di ba, ganun tayo, di ba? Okay, mag-serve ako dyan, pero sure ba yan? Di ba? Alam niyo, ang tao na titiwala, dapat hindi ka half-hearted. Dapat whole-hearted ka. Pag sabing whole-hearted, buong-buo. 99% is not 100%. Again, ulitin ko ang 99.999 is not 100%. Ikaw, ilang percentage ang pagtitiwala mo kay Lord?
Baka naman nasa 80% ka lang, kapatid. Baka naman nasa 90% ka lang. O baka naman 50-50 ka. Nandito ka, mamaya andong ka sa kabila. Ha? Ilang percent ang percentage? Ilang percentage ang trust natin sa Panginoon? Alam nyo, ang gusto ni Lord, 100%. Amen? Pag sinabi nating favor, it is to receive a special act of kindness or privileges. Yan ang tinatawag na favor. At ang sabi ni Lord, I will grant you favor. Yung mga dapat na hindi mo pa nararanasan, mararanasan mo dahil sa pabor ng Diyos. Yung mga bagay na dapat wala pa sa'yo sa panahon na ito, nasa iyo na dahil sa pabor ng Diyos. Yung mga lugar na hindi mo pa dapat napupuntahan mo na dahil sa pabor ng Diyos. Hallelujah. Amen. It is an undeserved, di ba? Special act of kindness and privileges. Hallelujah. Amen. Amen. Yan ang pabor ng Diyos. Ang sabi ni Lord, ibubuhos ko sa iyo ang favor and honor. Come on, church! Sabihin mo, I receive. Sige, sabi mo with conviction na yung sarili mo, yung totoong sinasabi mo, I receive. Naniniwala ka ba talaga na kaya kang bigyan ng Diyos ng pabor sa buhay mo? Ha? Yung nasa linya ka, nakalinya ka, nasa likuran ka ng linya, tapos biglang may tatawag sa'yo, halika, pinapatawag ka, dun ka daw sa harapan. Diba? Yung hindi mo pa dapat promotion, pero biglang sinabi ng Diyos sa boss mo, ipromote mo yan. Walang magawa yung boss mo, ipopromote ka niya. Yan ang favor. Hallelujah. Amen. People cannot say no to God. Hallelujah. Amen. People cannot say no to God. Hallelujah. Pag ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, praise the Lord, the favor of God makes the difference. Amen. Honor. Ano naman tong honor na to? It is a receive special recognition in front of others. Ha? Alam niyo, ang mga binibigyan ng honor, yan ay ang mga magigiting na tao sa lipunan. Di ba? Mga honorable. Di ba? Our honorable mayor, our honorable congressman, mga ganyan. The honorable president of the Philippines, ganyan. Di ba? Pero ang sabi ni Lord, I will not withhold honor from you. Favor and honor from you. Praise the Lord. Bakit nga ba gusto nating maitanghal tayo sa harap ng tao? Teka, ang tanong, gusto mo bang mapahiya sa harap ng tao? You make a choice. Anong gusto mo? Mapanghiya ka sa harap ng tao? O maparangalang ka sa harap ng tao? Sige, sagot ka sa sarili mo. Anong gusto mo? Yung iba kasi hindi, ganito lang ako, dito lang talaga ako. Ako isang hamak, biriin mo, sinabi niya pa sa sarili, ako isang hamak lamang. No! Sabi ni Lord yan tatanghal ko ang sino mang nagtatanghal sa akin. Hallelujah. Amen. Itataas daw tayo ng Panginoon. Bakit? A servant of the living God kay. Anak ka ng Diyos. Hallelujah. Anak ka ng King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. You are a children of the one who owns the earth and everything in it. Kaya huwag ka magtataka, bakit na-approve ang visa ako? Ba't pupunta ako sa ganito? Ba't pupunta ako sa ganyan? Ang nagmamay-ari nun ay ang iyong Diyos Ama. Papupuntahin ka ng Diyos san man ibig niya. Can I hear an amen? Itatanghal ka ng Diyos. Sabihin mo nga ulit, I receive. Alisin mo yan yung mga yung tawag doon, yung iba na binababa yung sarili, o yung iba na hinahamak yung sarili. Hindi mo kailangang hamakin ang sarili mo. Ha? Because you bear the name as a child of God. Nakamarka na sa'yo Kristiyano ka, di ba? Nakamarka na sa'yo. You are the son of God. Kaya walang choice si Lord. Ha? Walang choice. Makakaranas ka talaga ng tagumpay. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ha? Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, sumusunod sa Diyos.
Ha? Nagha-humble down kay Lord. Ha? Nagpapasubmit sa kanyang will. 100% sumusunod, blameless, upright. Hay nako, dumaan ka man sa salikod ng buhay, dumaan ka man sa kahirapan ng buhay, ang dulo niyan tagumpay. Hallelujah. Amen. Because you bear that name, I am the Son of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Mapapatungangan na lang ang mga tao sa paligid mo. Ha? Anong nangyari doon? Ha? Alala ko nga yung kapatid ko eh. Bago matapos yung taong 2024, biglang nung nag-usap kami, sabi niya, ano nangyari sa inyo? Sabi ko, bakit? Siyempre concerned ako. Bakit? Ano nangyari sa amin? Ibig kung saang bansa ka nagpupunta? Sabi ko, ha? Sabi ko, ganun. Pinapunta kami doon ni Lord. So, kahit ayaw namin, pupunta kami. O, di ba? God will honor you. Kasi ang tindi, ang sabi, no good thing does He withhold from those who walk blamelessly. Ibig sabihin daw niya, lahat ng magagandang bagay, ibibigay sa'yo ni Lord. Sumunod ka lang. Mag-trust ka lang kay God. Hindi niya hihigpitan. Hindi niya pipigilan yung mga magaganda at mabubuting bagay sa buhay mo. Ano ba ang hinihiling mo? Kaayusan ng pamilya, pagmamahal, anong gusto mo? Pagtitiwala ng tao, ano yung gusto mo? Yung mga mabubuting bagay, kalusugan, ano? God will not withhold those things. Anong gusto ni Lord? Lumakad ka lang, blameless in His sight. Ha? Manindigan ka lang, kapatid. Sabi sa katabi mo, manindigan ka, kapatid. Isa pa, manindigan ka, kapatid. Ano lang naman yan eh, maninindigan ka. Alam mo yun? Oh, walang tao makakapigil sa akin sa pagsunod ko sa Diyos. Walang sitwasyon ng buhay ko makakapigil sa akin sa pagsunod ko sa Diyos. Kahit anong sabihin ng tao, kahit anong pigil ng mga tao, kung sino man yung demonyo na yan, hindi ako mapipigilan. Bakit? I will walk blameless in the sight of the Lord. Iiyak na lang ako sa isang sulok, mananalangin, pero hindi ako titigil. Hallelujah. Amen. Iiyak ka na lang sa mga sinasabing hindi magagandang bagay, mga akusasyon sa'yo ng tao. It's okay. Say anything you want. I will continue on following my Almighty God no matter what. Because I choose to please God and honor my God rather than man. Amen. No good thing does He withhold from those who walk in Him blamelessly. He will give you all the blessings. Lahat ng pagpapala, pinansyal, material, spiritual, emotional, physical. Ang sabi ng Panginoon, si Lord ang nagsabi ha, all blessing, He will not withhold no good thing. No good thing will He withhold in your life. Hallelujah. Ang sarap sumunod kay Lord. Amen. Amen. Tandaan nyo ha, ang mga akusasyon ng tao, ang sitwasyon ng buhay, temporary lang yan. Lahat yan lilipas. Lahat yan matatapos. Pero ang Diyos na may akda ng langit at lupa, ang Diyos na pinagsisilbihan mo, He will stay the same both now and forever. Lahat ng sinabi niya, mangyayari. Amen. Palakpakan natin si Lord. Nasa verse 12 na tayo. At ito ang ating last verse. So when you come back home, i-review nyo ang Psalm 84 magmula verse 1 hanggang verse 12. At meron ngayong araw na ito na itinuro sa atin ang Diyos. Ano yung tatlong bagay na itinuro sa atin ang Diyos? Sa verses 1 up to verse 12, your delight is in the Lord. Your strength is in the Lord. Your trust is in the Lord. Amen? O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in you. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka talaga, kapatid. Amen.